Grabe, eto na nga, yung inaabangan natin na talaga namang kinakatuwaan ng karamihan, yung nagtitrending na congressman na si Kiko Barsaga. Ay, eto na, klaseng magiging tebes din ang gagawin sa kanya. Kasi ito, basahin natin. Rip Kiko Barsaga, sinampahan ng ethics complaint sa Kamara. Batay sa reklamo, nilabag umano ni Rip Kiko Barsaga and House of Code of Conduct na gamitin ang verified Facebook page para sira ng pamahalaan, nagdala ng masamang imahe sa Kamara. Ayan, di ba? Hindi naman niya sinisiraan eh. Naging voice nga siya eh. Siya nga yung naging voice ng mga tao nung sa gustong iparating sa Kamara kasi nga, sobra na ang ginagawa. Tapos di ba? Siya yung i-complain. Samantalang si Saldico at si Martin Romualdez ay safe. Samantalang yun talaga yung punot dulo. Ayan may bago na namang interview si, Tio Laurel. Na talagang si Saldico ay ang daming ginagawang kalokohan. Tapos si Kiko Barsaga pa ang kanilang sa bagay, wala tayong magagawa kasi nga, nila yan talagang, yan na yung style nila, diba? Lahat ng mga nagsasalita, yan ang gagawin nila, patatahimikin, pag hindi kita mo si Kong Tebes, tinanggal nila, diba? Lahat ginawa nila, so parang, sabi ko nga dun sa post ko, ganyan na, asahan mo na yan Kong Kiko, kasi ganyan sila kadumi lumaban sobra talaga, walang ibang may kagagawan kundi si Martin Romualdez. Sinabi mo naman na, ready ka naman dun sa mga consequences dyan sa paglabas mo nga, sa paglaban mo kay Martin Romualdez. So, ayan. So, eto pa, yung mga sabi mga post niya ngayon, kasi nasa Congress sila ngayon dapat ka may privilege speech pa siya Sabi niya, grabe na talaga ang galit ng administrasyon sa akin, pati pamilya at lungsod ko, dinamay. O ayan, expected na yan, kasi ganyan sila magkadumi nga maglaro. Kawawa naman to, kaya ayun, babasahin natin yung mga comments sa kanya kasi hanggang ngayon trending pa rin siya kasi nga pati yung kasi ang sobrang sabi nga nung iba sobrang ingay daw kasi nga gusto niyang mahikayat yung iba na manindigan at lumaban kay Martin Romualdez. Yun yung niya, nagbo-voice out siya, nagsasalita siya, tapos ganyan ang sasabihin niyo. Talagang masisira kayo dahil sirang-sira na naman talaga yung yung Congress na sinasabi niyo, gawa kay Saldico at kay Martin Romualdez, di ba? Kasi nga sinasabi niya, ito yung sagot niya kay Martin Romualdez, kay Bongbong Marcos, sabi niya, if I were not president, I might be out in the street with them. Yun yung sabi ni, kung hindi daw siya presidente, sasama daw siya sa mga nagrarally sa kalsada. Ang sabi naman niya, we are marching in the street because we believe in a better future of our country's government. The Philippines does not belong to Marcos and Romualdez. O ayan, di ba? Sumasagot siya para maintindihan nyo. Kaya nga, babasa tayo ng mga comments sa kanya kasi dapat protektahan itong si Kiko Barsaga na to, si Kong Kiko Barsaga. Kasi, nakikita mo sa kanya na maayos yung direction niya at saka lumalaban siya naman ng patas sana. Kaya, meron pa to yung parang pinapaimbestigahan na siya dun sa yung distrito niya, di ba? Parang siya yung gaganyanin niyo samantalang ang nasasangkot, ang napakadaming talagang yun yung turo ay dun sa kay Martin Romualdez at kay Saldico, tapos siya yung gaganyanin niyo. Sabi niya kasi, sige, gawan niyo ng issue ang Dasmariñas, siguraduhin niyo lang na mas malala yung pagnanakaw na ginawa ng Kongreso, di ba? Kahit pa paano, nakakaano naman to, nakakaawa kasi nga pag pinagtripan kasi talaga ng government, wala sobrang kawawa. Kasi nga, kita niyo yung nangyari kay General Bantag, kay Tebes, ayan, sa mga Duterte. Talagang dinudurog nila, talagang lumalaban. May mga lumalaban lang katulad niya ni Tebes at ni Bantag. Talagang yung isa nagtago na lang, akalain mo yun, wala ka namang kasalanan, di ka pa naman nakatulad, nagtago ka na lang. Si Kong Tebes, nasabi nga pinayagan makapagpiyansa dun sa ibang kaso, pero may iba pa rin namang kaso. And kawawa yung mga napapagtripa nila. Yung mga Duterte pa lang yung ginagawa ngayon. Buti nga nagsampa na ng kay Boyeng Rimulya si Mayor Baste. Dapat kasi lumaban itong mga to Sobra na kasi talaga. Katulad nito, abangan natin si Kong Kiko na nagsasalita lang naman siya. Parang ang daming natuwa sa kanya kasi sa pamamagitan niya, parang nalalaman, pinaparating lang naman niya yung mga yung totoong nararamdaman ng mga tao kasi gano'n naman ang ng congressman, 'di ba? Sila nga yung parang representative ng mga nila, 'di ba, ng mga nasasakupan nila.
At syempre, basa tayo, narito yung mga komento about nga dito doon sa ginawa nila kay Kong Kiko Barsaga. Pilipinas, ang bansa na pinaiimbestigahan si Kiko Barsaga. At di pinaiimbestigahan si Saldico at Martin Romualdez, nakakasuka. O ayan, di ba? Akalain mong siya yung paiimbestigahan, samantalang sa bagay, yun naman talaga yung ginagawa nila sa lahat ng mga nagsasalita eh. Ginigipit nila, yun yung pinaiimbestigahan nila, di ba? Ginawa sa mga vloggers, sa mga kung sino yung yan, kila Attorney Glenn Chong, doon sa mga may isog na nagsasalita, yan, ipapadisbar, diba? Yan yung nila eh. Iisa naman yung galawan nila eh. Yan yung ginagawa nila. Kaya grabe. So, ito pa. Nakakatawa pero seryoso. Pinakakasuhan na siya sa Ethics Committee. Baka itulad kay Kong Tiebes na halos walang pagkakataong sumagot. We have to protect him. Naging boses siya ng hinaing natin kasama ang kanyang humor na humahaging sa mga nakaupo ngayon. Tara sa batasan. Ayan, si Atty. Trixie to. Grabe, di ba? Talagang kita mo naman, na-appreciate siya ng lahat. Pati sila Atty. Harry Roque. Ang daming mga naka-appreciate sa niya. Sa mga sinasabi niya. Kasi nakakatuwa eh. Napakatotoo nung mga sinasabi niya. Kaya, grabe to. Sa bagay, kung ganyan ang gagawin nyo, sige, galitin nyo lalo ang mga tao. So, ito pa. Ang lala ng House of Representatives, ang kaya nilang sampahan yung bumabati ko sa media, samantalang may involved sa mga congressman sa korupsyon, nasasaktan sila sa post ni Rep. Barsaga. Meow. At nakapuko sila sa mga media lalong-lalo. Si Romualdez, diba? Ay, naku, sa mga media, wala ka ng mga asahan yan eh. Puro papuri kay, kung ano sabihin ni Martin Romualdez, yun ang yan. Kitang-kita mo yan. Lahat ng sabihin ni Martin Romualdez, yun yung una nilang ipopost. Tapos yung kasiraan, doon sa mga bumabati ko, sa mga kritiko, yun din yung iaano nila. Pero pag magaganda about sa critics, naku, malabo ka makita ng ibabalita nila. Sabi nga ni Jinggoy, kaming dalawa ni Joel Villanueva, front page ka agad kami, samantalang yung mas maraming binanggit ng Diskaya, wala man lang, hindi man lang pinansin ng media. Napaka-unfair, di ba? Hawak nila eh. So, ito pa. Bakit siya? Anong nangyari sa Pilipinas? Tsaka si Saldico wala sa bansa at kongresista. Kongresista siya. Bakit siya di pa iniimbestigahan? Lahat ng mga tao nagsasalita against Martin at Saldico. Bakit bingi-bingi ang Congress? Abante, Pastor Abante, O yan, di ba? Kung kay Abante wala kayong aasahan dyan, talaga siya nga yung nag-object na dapat hindi ipatawag si Saldico. Wala tayong aasahan dyan sa Congress na yan, sa mga committee. Kasi nga lahat yan, yung mga namumuno dyan, mga alaga dyan ni Tamba. Wala talaga. Kaya, kailangan kumilos na mga tao para dyan. Kasi wala nga asahan sa mga yan. Kita mo naman. Nandun na lahat eh. Sila na talaga yung pinipain point. Wala pa rin. Tapos yung presidente, kung ano-ano lang sinasabi, wala ka namang asahan dyan. Kaya talagang kailangan ng kumilos para tapusin yung mga yan. Yun na lang kasi talaga yung paraan eh. Hindi na rin kaya yung mga panawagan na lang. Wala na rin ako, hindi nawawalan rin ako ng pag-asa sa ganyan. So, ito pa. Kapag talaga ng mga nasa Congress na mga buwaya, ganyan talaga. Diyan, kapag kalaban, gagawan sila ng paraan para mawala ka sa landas nila. Dapat na protektahan si Kong Barsaga laban sa mga yan, nakakasuka na. O ayan, di ba? Dapat talaga maprotektahan to. Kasi talagang iyayari ito eh. Naku, magiging tebes din. Sabi nga ni Atty. Trixie eh. Baka gawin din nila yung ginawa kay Tebes, baka ipatanggal, tapos hindi nila, hindi nila hinahayaan na makasagot o makapagsalita pa, talagang gigipitin ka. Katulad nga, nila kasi yan, parang pattern na nila. Yun yung ginagawa nila sa mga kalaban nila. Diba? Buti nga't may mga matatapang pa rin talaga na tumatayo at lumalaban eh, diba? So, ito pa. Yung mga corrupt na congressman nabanggit na mag-asawang Diskaya sa hearing sa Senado ang dapat imbestigahan ng mga tainan nyo. Laki talaga takot nyo kay Romualdez, Sa bagay, baka kasagot kaya nagsasabing totoo. Tatakutin kakasuhan nyo sa Congress. Laban lang Kong Barsaga. Marami ang nasa likod mo at handa ding lumaban para sa'yo. O ayan, di ba? Kailangan talagang protektahan tong congressman na to. Kasi nga, siya na yung target ngayon. Akalain mo yan, inanuhan na kaagad. Saka pinapakalkal na yung mga kung anik-anik. Kaya sana naman hindi siya mawalan ng tapang. Sana magtuloy-tuloy siya kasi susuportahan naman siya ng mga tao niya. Ang daming natutuwa sa kanya. Mag-organize lang yan ng ng paglabas. Maraming. Sana nga siya na yung tumayo eh. Wala naman kasing naglalakas loob na tumayo talaga para lumaban, 'di ba? So sana siya na nga.
At eto pa, alila talaga ni Bonjing halos lahat ng congressman. Dapat talaga imbestigahan lahat na malalapit kay Bonjing kasi matik na kinabang yan sa lahat sa Ghost Project. O ayan, totoo naman. Yung mga galuman yan, lahat yan na kinabang. Kaya dapat silang imbestigahan din. Pero talagang unahin yan si Saldico at si Martin Romualdez. Grabe ang ginawa nila. Sila na talaga, doon pa lang sa salin ni Romualdez. Yari na siya doon Biglang yaman. Nang ganun-ganun na lang, nung maging speaker. Saka si Saldico, biglang yaman din yan. Naku, talagang yan. Saka ang daming nagtuturo kay Saldico ngayon. Kaya, pilit silang pinagtatakpan at pinagtatanggol ng mga nasa Congress. Kasi nga, sangkot din yung mga yan. Walang aasahan nga ang sinasabi ko Wala na ako ng pag-asa pagdating sa mga yan. Wala talaga. Akalain mong ang sinasabi ng terror doon ay ang iimbestigahan daw nila ay yung flood control sa Davao. Ay, nako. Wala talaga yung aasahan. Sa bagay, expected naman na talaga yan. Na lahat naman yung ginagawa sa Congress ay papunta sa mga Duterte. So, ito pa. Na paano na ba ang Congress? Grabe ang kasamaan nila. Yung mga kurap pinoprotektahan. Yung umalis sa party nila na nagpahayag ng kanyang saloobin. Kakasuhan, ayan na nga. Talagang nila yan, kakasuhan, saka hanggat maaari, tatanggalin nila yan bilang congressman. Di ba parang napakulang niya talaga nila. Kasi nga, ibinoto yun ng taong bayan Parang ganun ang ginawa nila kay Kong Tebes. Ganun din yung gusto nilang gawin kay BP Sara. Samantalang ibinoto yan, pinagkatiwalaan yan ng mga tao. Tapos ganyan yung gagawin nyo. Di ba anong klaseng animal naman kayo, di ba? Sabagay, mga buhaya naman kayo. Matitigas talaga, makakapal ang mga balat, ang mga pagmumuka, di ba? Kutis buhaya, mga buhaya na nga talaga. Ayan, talagang ngayon, inaabangan yung bawat post niya kasi nga, target na siya. Ay, kanina nga may, may video pa siya na, kung kinakanta pa niya yung yung kayo po na nakaupo, kinakanta pa niya, tapos nilalagyan niya niyang meow, meow, meow. Tapos nasa tabi pa niya sigarin, tapos sinasabi niya na, parang itutuloy niya yung laban, na mabago yung, yung corrupt corrupt system dun sa Congress. Tapos biglang ang next na post niya parang hindi pa daw siya makakapag-privilege speech kasi nga parang galit daw si Sandro Marcos kasi niya yun may post din siya sabi niya may post din siya, sabi niya good news, parang mapapalitan na daw ngayong araw si Martin Romualdez. Kaya lang, bad news, ang papalit ay si Sandro Marcos. O, diba? Parang yung mga ganyang bira niya, galit na galit sila. So, tinatamaan talaga sila. Parang, kung may mali naman, pwede nun namang idemanda yan. Kung talagang may libelous man lang yung sinasabi niya. Wala kasi kahit mga attorney, tinitingin yung mga post niya. Parang politics, lang talaga yung sa kanya. At saka, naglalabas lang naman siya ng parang sa freedom of expression, pasok yung mga ginagawa niya. Yun yung napanood ko kay Attorney Nel, yung si Attorney Nel. Yun. Kaya grabe to. Akalaan mo, totoo talaga itong mga sinasabi dito na sobrang nakakasuka. Kasi, akalaan yung pinagtatakpan nyo si Martin Romualdez sa si Saldico, samantalang sila ang dapat na imbestigahan. Ito nga, sabi ni E.B. Hugalbot. Rep Saldico, sabi ni D.A.Sec. Kiko Laurel, humingi ka raw ng maraming allocation sa import quota ng isda, pati ba naman isda? Nga tuloy si Redon at daming napaubos sa hearing, diba? Kapag natutukoy kasi yung mga yun, talaga parang nagugulat yung mga congressman kasi nga pinagtatakpan nila hindi nila ina-expect na yung mga taong parang pipiyok na talaga namang ganun ginawa ni Saldico. Kaya pati import ng isda, kanya na. Sobrang dami mo ng pera, Saldico. Totoo naman yan kasi nakabili na raw yan ng mga bahay. Tapos yung asawa daw niya, sabi ni Maharlika dati. Noon pa yan binibira ni Maharlika parang nagpapasara ng store. Yung talagang as in mamahaling store para mag-shopping siya. Akalain mo yun? Basta nagpapasara sila ng mga place para lang mag-party, mag-shopping. Grabe, samantalang dati pipitsuging contractor ka lang naman talaga, Saldico. Tapos ngayon, sobrang yaman nyo. Sa bagay, kahit gaano ka naman kayaman, pag siningil ka, iiyak ka talaga ng dugo. Sa totoo lang. Sana nga pahirapan ka pa Na sobra yung ginawa nyo. Sobra. Hindi na talaga matake. Hindi na katanggap-tanggap sa lahat ng mga Pilipino.
Yay!